Hello guys! Welcome to my channel. Kamusta po kayo dyan? Yung ating video for today is about paano ba natin i-manifest ang law of attraction. Paano ba natin isakatuparan ang mga bagay-bagay na ating hinihiling. Paano kaya dadating yon? Kasi lagi nating iniisip na ano ba yan? Gustong gusto ko yung ganito pero parang ang hirap. Parang bakit ayaw? Bakit ang tagal-tagal ko na itong hinihingi, pinagdadasal, pero bakit hindi pa rin? Parang ang ilap sa akin ng swerte. So ito guys, sasabihin ko sa inyo, tuturo ko sa inyo kung paano nga ba mag-manifest sa law of attraction. Ayan, pero bago po ang lahat, welcome po sa mga bago dito sa aking channel. Subscribe na po, click the notification bell button para po kayo updated sa aking mga video. At bago po yan, intro muna tayo. Hello guys! Kamusta kayo dyan? Ayan po. Sa mga bago po dito sa aking channel, ayan, mga kapatid, kung nasaan man kayo ngayon, welcome. So, ang tatalakayin natin ngayon ay kung paano ba natin i-attract ang, i-manifest ang law of attraction. Ano ba yung law of attraction? Siyempre, alam natin yun, di ba? Yung mga ninanais natin, paano ba natin siya makakamit? Paano ba natin ma-attract yung mga bagay na blessing, kumbaga yung gustong-gusto natin, paano natin siya ma-attract, ganon. So, may mga tendencies kasi guys na ayun yung tipong andyan na yung swerte, pero nakalagpas pa. Bakit kaya? Kasi ganito yun guys, yung ating brain, nagki-create siya ng vibration, 11 million every second. So, yung vibration na yun, sinesend niya sa universe, kumbaga sa outer space. Alam mo yun, yung vibration na yun. Kahit nga yung subconscious natin, nagki-create siya ng vibration in the night. Kasi yung brain natin guys, is pareho siya sa yung yung pagsisend kasi natin, pag-attract natin ng law of attraction, is pareho lang yung gusto nating mag-order ng mga items na gusto natin, like halimbawa sa Lazada, o di ba? So nag-order tayo doon sa Lazada. Nung pumunta tayo sa dashboard ng Lazada, nakakita tayo doon ng items. Ngayon sobrang dami. So like for example, nagki-create ng vibration yung ating brain ng 11 million every second. So kibali parang 11 million yung order na in-order natin doon, sinend natin sa Lazada. So, parang ang tagal. Ang tagal. Sige, syempre, ipiprepare nila yon. So, kailangan, specific yung ating gusto, di ba? Kailangan mag-order lang tayo ng isa. Paano ba natin gagawin yon? Kailangan lang daw natin na i-calm ang ating brain. Kumbaga, i-relax lang natin siya. Mag-relax ka lang. Hindi yung nag-iisip ka ng marami. Then, kasi yung 11 million na yun yung order na sinend natin sa universe. So, parang ang tagal tuloy. Minsan yung subconscious natin, kung ano-ano na yung sinesend doon, yung mga negative energy. Kaya negative energy yung pumupunta sa atin. So, kaya dapat, relax ka lang kung ano yung gusto mo. I-relax mo lang yung sarili mo. And stay calm. Para makapag-isip ka ng tama. So, ganito kasi guys. Like for example, i-example ko lang. Siyempre, ikaw, kasi ito mas common kasi ito na nangyayari eh. Like for example, heartbroken ka. So ngayon nagmukmuk ka ngayon sa kwarto mo. Nagmukmuk ka. Hindi sa pagmumukmuk mo ba na ganyan, makakita ka ng forever? Eh siyempre hindi. Gusto mo ng forever pero nagmumukmuk ka ngayon sa kwarto mo. Ano yan si forever? Lulusot sa kisame at basta na lang babagsak diyan sa harapan mo. Anong butike? So di ba hindi dapat ganon? Kasi, kaya nga, di ba may sinasabi guys na law of attraction. Yung word na attraction guys, meron doong makikita ang word na action. So, ibig sabihin, hindi mo ma-attract ang law of attraction o yung mga bagay na gusto mo without any action. So, kailangan dapat
mag-exert ka ng effort. So like, for example, dun sa sinabi ko, gusto mong forever, pero na-heartbroken ka. So gusto mo ng forever. Gusto mong makakita ng boyfriend. Kaso, nasa takot kayo kasi ayaw mong lumabas ng bahay, ayaw mong makipag-friendship, ayaw mo na lahat. Parang pati sa social media, hindi ka na nagiging active kasi heartbroken ka nga. Kasi paano ka magkaka-forever niyan? Ngayon hito, yung friend mo, inaya ka ngayon. Pumunta doon yung friend mo, nagmakatok. Kay friend, magkape naman tayo sa Starbucks. Lumabas ka naman dyan, huwag ka naman magmukmuk dyan. Tapos iniisip mo, naku, gusto kong mag-aya sa akin, lalaki. Babae naman yan, hindi naman kami pwedeng mag-date niyan kasi gusto ko yung ganito. Yung iniisip mo sana, yung lalaki yung mag-aya. Paano maglalaki mag-aya? Hindi ka nga lumalabas. Pero, hindi mo alam na yun palang friend mo na nag-aya sa'yo na magkape sa Starbucks or wherever you want, siya pala yung messenger na sinend ng universe para makonect ka doon sa forever mo. O diba? Pagpunta mo pala doon sa may Starbucks, natalisod mo yung yung bagong trainee doon na assistant manager, o na Briton, o American, o sino pa ba yun. Tapos yun na pala yung forever mo. Kasi walang tumanggi ka doon sa aya ng friend mo. Di lumagpas tuloy yung opportunity mo na makilala yung itinilaga ng universe sa'yo. Kasi kagaya din yan guys, ng halimbawa, pag nag-order ka sa isang online company, syempre, bago yan, hindi naman yung online company na yun, yung Lazada ang pupunta sa'yo. Magsisend sila ng tao na magdadala ng parcel mo. So, ganun din yun guys. Hindi naman yun basta na lang babagsak dyan sa harapan mo, yung mga ninanais mo sa buhay, kung hindi ka mag-exert ng action. So, dapat, pag andyan na yung magdi-deliver ng in-order mo sa universe, dapat andoon ka in the right time and in the right place. Kaya, wag natin masyadong ini-ignore yung mga andyan, yung mga nakapaligid, kasi hindi natin alam na sila na pala yung sinend na messenger from the universe. So, paano mo ma-attract ang paano mag-manifest yung law of attraction without action? Kaya yun po dapat natin tandaan. Kung gusto nating isakatuparan ang mga bagay na gusto natin sa buhay, kailangan din nating gumalaw. Ayan. At hanggang dyan lang po mga kapatid. Maraming salamat sa inyong pagbisita sa aking channel. At sana po ay may natutunan kayo kahit papaano sa aking isinishare sa inyo. Basta lang po, lagi niyong tatandaan, kahit gaano man ang mga anumang dumating sa inyong buhay ay stay positive lang po. Huwag po tayong magpa-apekto. Pwede tayong umiyak, pwede tayong mag-take rest for a while, pero hindi ibig sabihin nun na totally cut off. Yung kumbaga parang ayaw mo na, mag-shutdown ka na. No. Kasi pag merong tatanggalin si God sa buhay natin, that means may piniprepare siya na the best para sa atin. Yun yung lagi nating tatandaan. At yun din yung itatakel ko sa next ko na video. Kung ano ba yung mga unexpected na situation na dadating sa ating buhay bago natin makakamit yung mga bagay-bagay na the best para sa atin. At ayan po, maraming salamat po. Love. Ayan. Basta wag po tayong magpa-apekto. Maraming salamat po. At sa mga bago po dito sa aking channel, don't forget to subscribe and click the notification bell button. At i-hit nyo yun. Kalimbangin nyo para po kayo ay updated sa aking mga susunod na video. Maraming salamat po. At keep safe everyone. Love.